Magandang umaga po sa inyong lahat. At ito po ay kaya po tayo nandito ay dahil po dito sa press conference na gagawin po nitong ating PCO Undersecretary. Ayan po, nandito na po siya at palakpakan po natin. Ayan, palakpakan. Ay, okay. Magandang umaga mga kasama. At bago tayo mag-umpisa, ay nais ko lang mga sabihin sa inyo yung mga accomplishment ng ating mahal na Pangulo. Kahit kailan, hindi ito nagawa ng mga dating administration. Ngayon, ang saya-saya ng mga nangyayari at nakikita natin dito sa ating kapaligiran. Nandiyan na yung kahit saan mo ibaling yung ating mata, makikita nyo yung sumisip-sip ng droga. Pagbaling mo sa isang eskinita, abay nakahili-hilira ang pagsisip-sip ng droga. Ayan po, di ba saya-saya ng accomplishment ng ating mahal na Pangulo? Ngayon, madako na naman po tayo dito sa pinag-uusapan na ginawa daw naming duwende ang ating First Lady dahil doon sa picture na ipinost ng ating First Lady. At ang sinasabi nila ay hindi raw totoo at fake news. Hinahamon ko kayo na magpakita kayo ng ebidensya. Ngayon, mga kababayan, umpisa na po tayo ng inyong pagtatanong at aking pong sasagutin sa abot ng aking makakaya. Pero bago po yan, ay sabay-sabay po natin na bigkasin yung ating words for the day na Babibibubu! Babibibubu! Ayan mga kasama, handa na akong sumagot ng inyong mga katanungan. Madam Undersecretary, ang una ko pong katanungan ay nasaan na po ba ngayon ang ating First Lady? Dito, sa Pilipinas. Pilipinas lang. Okay po. So, saan po kayo dito sa particular na Pilipinas naroon ng First Lady? Nandun! Sa Tawi-Tawi! Ano po kaya Yusek yung ginagawa ni First Lady at bakit nandun po siya sa Tawi-Tawi? Namumulot siya ng suso at talaba. Kasi, paborito ng ating First Lady, yung talaba at saka suso, lalo na pagkaginagataan. Kaya nandun po siya sa ngayon sa Tawi-Tawi. Ganun po ba? Okay po. Pangsamantala po ay wala po muna akong tatanungin. At i-reserve ko na lang po yung aking katanungan maya-maya lamang po. At pagbibigyan ko lamang po itong mga kasamahan ko na magtatanong. Magandang umaga po, Yusek. Ayon po dito sa aming nakikita at napapanood sa social media, ayon pong litrato na may dinner or basta kainan po yon nakita namin. Bakit po kaya walang plato doon ang ating First Lady? Ganito yan. Kaya walang plato yung ating First Lady dahil nga po ay busog na po ang ating First Lady. Ay nakita nyo naman, di ba? Pag naglalakad ang ating First Lady, laging busog. Kasi nga po, butod. Ngayon, okay ba yung sagot ko? Ganun po ba? Okay po. So, ibig sabihin, kaya wala po palang plato ay dahil busog po ang ating First Lady. At sinabi nyo nga po na siya ay butod. Kaya laging busog.
Okay po. Ang sunod ko pong katanungan na Yusik ay bakit po kaya yung mga kasamahan niya ang gaganda ng upuan, may sandalan, bakit po ang ating First Lady ay bakit niyo po pinaupo doon sa monoblock na upuan ng pang-unano? Simple lang ang sagot yan. Kasi yun ang ni-request ng ating First Lady para daw bumagay sa kanya. Kasi nga po, ay yung nag-edit po sa kanya ay pinagmukha siyang unano. Yan ang aking kasagutan. Ganun po ba? So, talaga pong inedit pala yun. Hindi ko masabing inedit. Hindi ko masabing inedit. Hindi ko masabing inedit. Masyado malisyoso yung mga isipan ninyo. Okay po. So, lumalabas po na sa mga ibang okasyon at doon po sa okasyon na particular na yung mga pinapakita ninyong yan ay lumalabas po na iisa lang po yung kanyang damit. Nagkataon lang yun. Nagkataon lang yun. Nagkataon. Ganun po ba? So, okay po. At pangsamantala po ay ibabalik ko ulit yung tanong dito sa aking kasama na kung saan ay nagtanong po. Yung unang nagtanong po na kung nasaan na po ang First Lady. So, siya na po. Yusik, ang sinasabi mo ay nasa Pilipinas ang ating First Lady. Nung aking tinanong kung saan ang particular dito sa Pilipinas, ang sinasabi mo ay nasa Tawi-Tawi at namumulot ng suso at saka talaba. Tama. Bakit po kaya pupunta itong ating presidente sa Amerika para kunin daw niya si First Lady? Ano po kaya ang tama doon? Kung nandito po sinasabi ninyo sa Pilipinas or sa Tawi-Tawi man yan, ay bakit po pupunta ang ating presidente sa Amerika para makipag-usap kay Donald Trump at hingin niya na kunin at ibalik dito sa Pilipinas? Bakit po kaya ganoon? Kasi ganito yan. Mula sa Tawi-Tawi, baka malamang ang ating First Lady ay naglakad papunta ng Amerika mula sa Tawi-Tawi kasi nga ang sarap daw kasi ng mga pagkain at inuman doon sa Naipits. Kaya malamang baka naglakad ang ating First Lady pabalik ng Amerika. Kaya yun po siguro ang aking sa pantaha. Ganun po ba? Nilalakad na po pala ang Amerika ngayon mula sa Tawi-Tawi? Kung gusto mong maglakad, gusto mo samahan kita. Okay po. Sige po, salamat po sa inyong sagot at Tika! Bakit parang mayroon kang ibig sabihin diyan sa mga tanong mo? Ay kasi po napapaghalata ko po na magmula noong nagsuot ka ng Pilipiniana, ay naging parang agresibo ka na parang lahat yata ng kasinungalingan ay mga lumalabas sa bibig mo. Anong kasinungalingan? Ipakita mo ebidensya ng sinungaling ako. Gusto mo ng ebidensya, Madam Yusek? Sige, ipakita mo. Wala ka respeto. Hindi po sa ganoon. Kasi nga po, dawin na nakikipag-usap ka at nakaharap ka dito sa media, ganyan po lagi yung style mo. Hindi po halos naiintindihan yung iyong salita sa sobrang bilis na para kang parot. Ngayon, hindi ba dapat lamang na aminin mo na kung nasaan talaga ang First Lady? Yun ang totoo. Ako ang nagsasalita dito, ako sumasagot. So wala kang pakialam
Hindi po ba't galit na galit kayo sa fake news? Oo, galit kami sa fake news. Katunayan, si Maharlika, hinahanding na ng NBI yan. At lahat kayo, pagka nag-fake news kayo, kalabuso kayong lahat, kalabuso kayong lahat, kalabuso kayong lahat. Okay po, at nakakatakot naman pala kung kalabuso. Pero ako naman po kasi ay sanay naman po ako nag-iisa dito sa kuweba ko. Kaya parang okay lang sa akin siguro kung makalabuso ako. Basta pakainin nyo lang po ako. Basta may libreng pagkain. Walang libreng pagkain, walang libreng pagkain. Sa mga vlogger ng mga fake news, walang libreng pagkain. Ay di walang kalabuso. Huwag kayong mag-i-impose ng kalabuso pagka walang pagkain. Yun ang dapat sa inyo, yun ang dapat sa inyo. Okay po, mabalik na po tayo, Yusek. Dito sa sinasabi nyo na nandito na sa Pilipinas ang ating First Lady. At siya kayo na rin po nagsabi na nasa Tawi-Tawi. Ngayon po, ipapakita ko po sa inyo yang kapiki-pikian mo. Numero kang piki, numero kang sinungaling. Hindi ko alam kung saan ang gagaling yung kasinungalingan mo. Baka malamang habang nagsasalita ka dyan, ay mayroong kumakalabit sa kilikili mo. Kasi, nagja-jump yung mga salita mo. Baka malamaya, mayroong kumakalabit sa kilikili mo. Ito lamang masasabi ko, Yusek. Pinaalalahanan na kita nung una pa. Kung ano ang dapat. Ngayon, binanggit mo na naman sa Channel 7 na kami ang magpapatunay na piki yung litrato ni First Lady na inilagay nyo dyan, in-insert nyo yan na ginawa nyong unano. Pangalawa, pati yung upuan niya, pang-unano, kasi monoblock na pang-bata. Ipapakita ko ang katibayan, nang ito ay puro kasinungalingan niya mga sinasabi mo. Mamaya mag-uusap pa tayo. Ipapapan ko muna, ipapakita ko muna. Tingnan natin kung anong masasabi mo rito, Ayan. Malaki ang posibilidad na bumisita sa White House si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Philippine Ambassador to the United States, Jose Manuel Romualdez. Nasa harap siya, pero dasin na yung damit. Ano kaya ang ibig sabihin nito? Isa rin yung damit ng mga mathematics. Naku mga mathematics, mukhang pupunta na si BBM sa United States at makipag-usap kay Donald Trump para kunin si Lisa Nas. Mukhang ito na nga talaga. Few weeks, few days, few months, walang rumor na pupunta talaga si BBM sa United States. Even the inauguration of Donald Trump, wala. Pero ngayon, biglang may... Ito pa, ulitin natin. Malaki ang posibilidad na bumisita sa White House si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Philippine Ambassador to the United States, Jose Manuel Romualdez. Maring maganap ito pagkatapos ng pagbisita ni U.S. Defense Secretary Pete Hegseth sa Pilipinas sa March 28 hanggang 29. Si Hegseth ay nakatakdang makipagkita kay Pangulong Marcos at Defense Secretary Gilbert Teodoro. Naku, mukhang immediate talaga yung plano kasi 2024 na ata. Ngayon siya, Undersecretary. Ang tapang-tapang mo pang magsasagot. Ano yan? Pupunta si BBM sa Amerika para kunin ang kanyang asawa. Sasabihin mo? Nasa tawi-tawi at namumulot ng suso. Tapos galit kayo sa fake news, numero 1 kayong mga fake news. Di ba? Tama lang yung siya dapat na mga yung word of the day mo. Babi-bi-bu-bu! Babi-bi-bu-bu! Kakiki!
yan ang word for the day mo. Ang kakapal ng pagmumukha ninyo. Mga accomplishment daw ko no, na mga ginawa. Nasaan ang accomplishment ng mga yawa kayo? Nasaan? Yung nga sinimulan na President Duterte, hindi na nga tinuloy yung underpass. Wala na isang proyekto. Paano mo sabihin na mga accomplishment? Wala na-accomplish kahit isa. Ang na-accomplish dyan, kung papaanong maghigop ng tsaa. Tsaa. Baka nga ngayon siguro, dating isang tsaa ang hinihigop na, isang tasang tsaa ang hinihigop, baka ngayon siguro, 2 o 3 na. Baka kasama ka na dyan. Ikaw ba, Jose, kaya mahilig ka rin sa tsaa? Ako kasi, ako, 3-in-1 lang na kape. Maliban na lang kung may magregalo sa akin ng kape Barako. Bakit dito sa amin kasi malapit ang Batangas kasi kaya mayroon nagsusupply sa akin ng kapeng Barako. Ayan. Pero kung wala na akong kapeng Barako, ay kapeng 3-in-1 na lang. Iyon ang aking iniinom. Pero ikaw ba? Ay humihigop ka rin ba ng kapeng Barako or kasama mo rin ng mahal mong Pangulo na humihigop ng tsaa? Sobra kayo, sa totoo lang. Sinabi ko naman sa inyo na kung ano lang yung totoo. Galit na galit kayo sa fake news, pero kayo ang numero 1 fake news. Anong masama? Kung nandoon pa sa Amerika si First Lady, anong masama? Bakit? The more na pinagtatakpan kasi ninyo, lalong yung pagdududa ng tao, nadidevelop yan. Pag na-develop yan, nagiging picture yan. Pag nagiging picture yan, pag tinitigan yan, yun yung makikita din nun yung totoong picture. Yan sana, Yusek, ang tandaan mo at ilagay mo dito sa kukuti mo. Na ang pagsasabi ng matapat ay pagsasama ng maluwat. Papaano tayo magsama-sama dito kung puro kasinungalingan ang nasa utak mo? Ngayon, hihirit ka pa? Ipaggigiitan mo pa na nandito sa Pilipinas? Ano kaya kung, di ba sinasabi mo magpakitahan tayo? Or kami ang magpapakita ng ebidensya? Ayan ang ebidensya. Yan pinanood no. Ngayon, kung gusto mo naman, ganito lang kasimple. Willing ka ba? Kasi baka sabihin mo, ayaw mong patulan ako dahil unang-una, sino ba ako na patulan mo? Wala akong wala akong value para patulan mo. Kung sasabihin ko magpa-undergo ka ng lie detector test, polygraph examination, hindi mo papatulan yun. Pero ito, sabihin ko sa iyo. Ano kaya kung magpustahan na lang tayo? Lahat ng ari-arian mo, maging yung diploma mo sa pagka-abogado. Kasi wala namang kwenta yung pagiging abogado mo, wala ka rito. Itaya mo. Kung magkano man ang halaga niyan, lahat ng ilagay mo dyan, ilatag mo. Kung nagkakahalaga, kung mayroon kang ari-arian na nagkakahalaga, halimbawa natin na, sabihin na natin na hindi naman kasi nababasa ko yung tao kung ito ay mayroong pira o wala Siguro, kung pagsama-samahin yung iyong asset, halimbawa lang natin, kung may kutsi ka man, or bahay ka man, o mayroon ka mga pira sa bangko, siguro, ang tinatansya ko, baka nasa, pag ipon-ipunin, wala pang 10 milyon. Kasi alam ko yung taong hampas lupa.
At alam ko rin yung taong patay gutom kasi pinanggalingan ko yan eh. Patay gutom ako eh. Kaya alam ko yung taong patay gutom at hampas lupa. So tatantyahin ko lang, napakalaki na yung 10 milyon na ari-arian mo. Makinig kang mabuti. Ngayon, kung hanggang doon lang yung ari-arian mo, iposta mo, yung 10 milyon mo mananalo ng 100 million pesos. 10 milyon lang itataya mo. Pati basta kasama lahat, bahay, lupa o ano ba kung ano man 'yon. Sige, kahit na ilang magkano. Kung halimbawa sabihin mo sa akin na mas mahigit pa doon yung ari-arian mo. Gawin na natin 20 million. Iparada mo diyan, iparada natin diyan na mayroong authority dyan, may pirmahan tayo sa korte. Yan postahan natin. At iparada ko rin dito yung 100 milyon piso na pamusta ko rin. Ilang ko yan, ilang dubliko. 10 dubliko, 90 dubliko. Iparada mo dyan. Gaano man kalaki kung ikaw ay mayroong asset. Pero sabi ko nga sa iyo, wala, nakikita ko yung mga patay gutom at mga hampas lupa na tao. Sige, ibigay na natin yung benefits of the doubt dyan. Sige, meron ka ng 10 milyon. Tatapatan ko 100 milyon. Ang paglalabanan na natin, ito'y sinasabi ko ngayong date na ito na kailangan mong tanggapin. Ang paglalabanan lang natin, iharap mo pag mayroon kang ihinarap na lisa. Ibig sabihin, talo ako. Sa iyo yung 100 million ko. Pero pag wala kang ihinarap na lisa, akin yung ipinusta mo. Gets mo? Ilang doble yun na ginawa ko? 10 doble. Kasi nakikita ko, para ka pang galit eh. Yan na lang kaya. Iposta mo na lahat yan. Sabi ko nga, computein mo yung magmula nung grade 1 ka hanggang sa naging abogado ka, computein mo lahat. Ang naging gastos mo. Sige, lahat yan. Kasi iposta mo lahat yan eh. Wala tayong iwanan dito. Pati lupa't bahay, lahat, kutsara, tinidor, lahat yan dapat nakaposta yan. Plus, nakaposta rin yung position mo dyan. Kailangan lumayas ka dyan pagka ikaw ang natalo ko. Gusto ko kasi pag nakikipagpostahan dito, gusto ko mahubaran yung mga sinungaling na tao. Okay? Madali naman itong gawin eh. Kukuha lang tayo sa isang abogado o di kaya harap natin sa korte. Yung ating pagpupustahan, magpipirmahan tayo. Yung halagang 10 milyon mo na ari-arian, tatapatan ko ng 100 milyon. Siguro maliwanag yan. Ulitin ko lang. Pag wala kang naibigay o wala kang naipakitang lisa, akin yung ari-arian mo. Kung ari-arian mo matawag, yung para sa akin ay wala pa yan dito sa kalingkingan ko. Okay? Pero, pagka mayroon kang naipakita na lisa, ito, 100 million ang ibibigay ko sa iyo. At nandiyan naman po yan, hindi na kailangan ibigay ko pagkatapos, hindi. Pareho nating iparada yan. Para ibig sabihin, kung sino yung nanalo, tatalikod na lang, wala na. As in, wala. Oh, deal or no deal? Para matapos na yung kasinungalingan ninyo dyan. Ganun lang, kasimple, ang hamon ko. Puro kayo sinungaling. Wala na kayong ginawa kundi siraan si Duterte. Wala na kayong sinabi dyan kundi yung puro kasinungalingan ninyo. Ako ito, sige. Palagay ko wala namang masama ito. Ha? Kahit sino, kung gusto mo pang kuwan para mas mapalaki pa. Kung isama po pa, kung mayroon ka pang dapat isama, dadagdagan ko pa yung 100 billion.
Pero alam ko kasi mataas na yung 10 milyon na ari-arian mo. Wala. Alam kong bumasa ng tao yung may sinasabi. Nakakabuisit na lang kasi kayo. Para kasi kayong ang siga-siga eh. Yung bang tipong napakasiga ninyo, dahil nandiyan kayo sa posisyon. Kagaya nitong si Kwan na ito. Ay nako, Diyos mio. Pati yung mga, kung hindi makuha doon sa Kwan, sa ibang kaso, sa cyber libel, sa Kwan ko no, sa tax daw bibirahin. Ano ba itong mga unggoy na ito? Sa totoo lang, wala kayong kakwinta-kwinta mga tao kasi lahat na yata kayo, puro mga higop. Yan. Kaya wala na. Sunog na yung mga utak ninyo. Wala nang matino sa inyo. Sinasabi ko sa inyo. Kalain mo yun. I-share nyo na po ito para makarating dyan sa parot na yan. O, tingnan nyo. Ngayon pa lang makakatikim ng Pilipinyana. Tingnan, araw-araw na rin siya nagpapalit ng Pilipinyana. O, noong unang linggo niyan, dyan, di ba? Ano yung suot niya? Parang basahan. Ngayon, naka-Pilipinyana na. Kagaya rin ni Kimbo. Na nagta-tricycle lang yan, papunta doon sa eskwelahan, abay ngayon, artista ban na. Talagang kwan kayo. Hindi lang kayo mga anay, hindi lang kayo mga, kwan eh, anong tawag doon sa linta. Mas masahol pa kayo sa anay. Mas masahol pa kayo sa linta. Ewan ko kung ano pang mas masahol pa doon sa linta. Ang alam ko, kayo mismo ang mas masahol pa sa linta ng mga buwaka ng ina ninyo. So, ano yan? Pupunta sa Washington para kausapin si Donald Trump. Ay napaka-piki mo eh. Anyway, doon po sa nanalo na nung nakaraan, kuwan ay, ang gusto ko po sana dito ay hanggat hindi nakakapag-claim, ay hindi nakiklaim yung load lang naman po ito na 200 eh. At yun po, hanggang ngayon po hindi nakiklaim. So, ngayon, ay hindi na po tayo makapag-antay. At bakit naman ipoprofit na po natin, wala na po yun. At kasi nakukan tayo sa halip na makapagbigay naman tayo ng kasiyahan dito kay 200 lang na load, di ba? Malaking bagay din po yun eh. O ilang linggo rin yun naman tawag ng tawag sa mga jowa ninyo yun, di ba? Yung 200 na yun, pagka ang tawag dito, ni-register ninyo yung 200 na yun, aba isang buwan ninyong gamit. Unlimited yung tawag ninyo sa mga jowa ninyo. Di ba? Kaya malaking bagay. Tapos ngayon, hindi nakiklaim. So, wala na yon. Ngayon, magbibigay ako ng inyong sasagutan. Sasagutan ninyo, ako magtatanong sa sagot, ako rin magbibigay ng sagot. Ibang klase, no? Yan. So, ano ang tawag? Yan dyan sa likod ko, yung sa YouTube na yan. Yan sa YouTube, yan nakikita nyo, yan. Yan. Anong tawag dyan? Sa YouTube po yun eh. Yan. Ngayon, baka hindi pa ninyo alam. Baka kasi, ako sabi ko nga sa inyo, pagka ako ay magbigay ng tanong, gusto ko, ibigay din sa inyo sa ibigay din sa inyong sagot. Yan po. So, nandiyan naman, kitang-kita nyo. Yan, Anong tawag dyan?
Sige. Ibibigay ko ang sagot. Silver button. Ngayon, kung dugtungan ninyo, YouTube silver button. Or silver button, ganun lang. Huwag na nang dagdagan ng parot. Kasi, pagka may parot doon, ay, hindi na po kanya, disqualified na po yun. Ayan. At paunahan po kayo. Yan. Load po yan na 200. Kaya nga po sabi ko, isa pa. Yan Pero gusto ko po dyan, pagka nag-comment po kayo, hindi. Mag-comment muna pala kayo dito sa video. Siyempre, ikukan nyo muna yung sagot dyan Sasagutin nyo muna yung tanong ko kung anong tawag dyan di ba? Which is, binigay ko na yung sagot na silver button. Yan. Or YouTube silver button. Ganun lang yon. Aliman dyan, basta may silver button. Ayan. Tingnan nyo saan kayo nakakita na magbibigay ng games, mag-iiwan ng tanong, tapos ako rin magbibigay ng sagot. Saan kayo nakakita niyan? Sa akin lang. Nakita nyo ba dyan sa vlogger na malaking ilong? Wala. Hindi gagastos yan. Paano gagastos yan? Unang-una, hindi makapagbigay ng load yan kasi unang-una, patay gutom yan. Pangalawa, hampas lupa. Tapos magbibigay pa kayo ng pakulay. Diyan, sa malaking ilong na yan. Kaya sabi ko nga, ako lang po ang nagbibigay dito ng tanong na ako rin ang nagtuturo sa inyo ng sagot. Wala na. Hindi magagawa yan ni ilong. Kaya sinasabi ko po sa inyo, hindi lang po yan, darating po ang araw. Kanin niyo po, balikan niyo po yung mga videos ko dyan. Kung mga magkano po yung mga pinamimigay natin yung mga nakaraan. Mayroon po dyan 500,000. Mayroon po ba dyan 250,000? Mayroon po dyan 25,000. Ganun po At kung kung ganahan pa kayo, mayroon ako sinabi dyan na Facebook account na i-search i-stock ninyo. Kasi 2018 pa po yata yun. Kailan ba yung pandemic? Basta nung pandemic pa yan. 2018, 2019 pa ba yan? Hanggang ngayon po, i-stock, nalimutan ko kung anong Facebook account yun Hanggang ngayon po, naka-post pa sa kanyang FB account yung mga pinamigay kong relo. Okay lang sana kung mga relo na pipitsugin. Hindi po. Talagang relo talaga. Ayoko na lang magyabang rito. Ayoko na sabihin kung magkano. Pero ang sisiguraduhin ko ay kaya nga itong mga politiko gigil na magka-Rolex dahil gusto nilang tawag dito? Gusto nilang masapawan yung ginagamit kong mga relo. Ganyang kahunghang itong mga animal na mga politikong ito. Palibasa nga, ngayon pa lang sila magkakarilo ng ganon, ay sinasamantala. Lalo yan, si Hikain. Ngayon lang magkarilo yan. At magkaroon ng bag na Hermes. Paano nga? Lalo na itong sino yung si Kwan? Lahat naman yan sila naka-Rolex Gusto nilang, gusto nilang, lampasan nga, yung gusto nilang mas malampasan nila yung mga relo ko kaysa Kwan. Kaya lang, hindi pa rin nila nalampasan. Magkano lang yung Rolex?
5 milyon? Wala pa yan. Kaya gigil na gigil sila magnakaw para gusto nilang malampasan itong aking mga gamit na relo. Ganyang kahayop yung mga kawatan na yan. Di ba? Ay, Mario Joseph. Ngayon, naintindihan nyo na yung, yung iniwang kong tanong sa inyo. Ano ang tawag doon? Ito, yan. Siya, may buto na yan. Ako na yan. Anong tawag dyan? Yan ang sagutan ninyo. Ang sagot dyan, silver button. Are there YouTube silver button? Yun lang, sagot ha? Nagkakaintindihan tayo. Basta, huwag nyo nang dugtungan ha, silver button lang. O di kaya, YouTube silver button. Ganun lang. Baka naman sa idagdag ninyo dyan, silver button parrot, ay mali na po yan. Or silver button bangag, ay mali na po yan. Hindi na po yan. Ayan. At silver button hika, mali pa rin po yan. Silver button lang po, o di kaya YouTube silver button. Ayan po, siguro ay hanggang dito lang. Wala naman ako masyadong maraming kwan at itatopic dahil nakwan lang ako, nabwisit lang kasi ako doon sa nakita ko doon sa Channel 7 na yun nga, gigil na gigil itong si Undersecretary na Parrot at tungkol doon sa litrato. Ay, nandyan nga po eh. Kaya nga po, hindi ko piniplian, nandyan lang po yan. Pero ngayon po, sa pagkakataon to, plinay ko lang kasi nga, nabuisit na talaga ako. Dahil nga, kung mayroon mang fake news dito, ito ang fake news. Ito yung fake newsan. Sa ngalan ng pira. Kaya nga sinasabi ko rito, kung gusto mo, dito ka na lang, mag-collab na lang tayo rito. Magkano ba sinasahod mo dyan? Sige, hindi biro. Dudublihin ko kung magkano sahod mo dyan. Hindi ako nagbibiro dito. Kisa naman, nandiyan ka nagpi-fake news. Dito tayo, mag-collab na lang tayo rito. Again, inuulit ko. Ito ang hamon ko sa iyo. Kung gusto mo, dito ka na lang sa akin. Mag-collab tayo rito. Kung magkano sinasahod mo dyan, bilang isang undersecretary, dudublihin ko. Hindi, walang halong, katarantaduhan. Ayan. So, kanina po ay sa introduction natin ay hindi na po ako nakapagbati sa lahat ng aking mga subscriber. Ngayon po ay muli po ay ipinapaabot ko lang ang aking mapagpalang pagbati sa lahat po ng aking mga subscribers, followers at mga viewers. Sana po mailayo kayo lagi sa mga kung anumang mga kapahamakan yan. Lagi po tayong magdasal, lagi kayong magdasal na Lord, kung kayo man po ay may problema, kung may problema kayo sa jowa ninyo, ipasa nyo na yan dito kay Parrot. Siya na ang problema. Kung may problema kayo sakit, ipasa nyo na dito sa mga kawatang mga politiko. Ganun lang po kasimple. At siyempre, sana, Panginoon, ibaba mo na sa lahat sa mga subscriber ko yung mini-mention ko rito o lagi ko sinasabi rito na blessings para sa kanila. Maraming salamat po at pagpalain nawa kayo ng ating Panginoon saan man po kayo naroroon, saan man po kayo sulok ng daigdig naroroon ngayon. Nawa ay makarating sa inyo ang aking dalangin na ang swerte ay suma sa inyo. Maraming salamat po at mahal na mahal ko po kayo lahat.